Magandang araw po uli sa inyong lahat, mga kapatid. Ito na naman po tayo upang ating talakayin ang ating pong series about suffering. Panginoon, salamat po sa isang magandang gabi, magandang araw, o magandang oras na ipinagkaloob mo sa amin. Ikaw ang Diyos na kasama namin sa bawat sandali ng aming buhay, nasaan man kami ngayon, nasaan mga kapatid ko, saan man sila nakikinig, ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, samahan mo pa rin sila, Panginoon, at patnubayan ng iyo pong mahabaging kamay. Samahan mo kami ng banal mong Espiritu, ipaabot mo sa amin ang iyong salita upang kami po ay patuloy ng magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang anumang pagsubok na pinagdadaanan namin. Salamat, Panginoon. Ang mensahe mo ay makapagbigay aliw sa amin pong pinagdadaanan sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Lahat magsabi ng Amen. Okay? So, narito na po tayo sa ating part 2 ng ating topic na suffering. Mga kapatid, natalakay natin yan sa part 1. So, yung dahilan, the 4 reasons why we should obey God. May 4 na dahilan bakit kailangan tayong sumunod sa Panginoon kahit na po tayo ay nasa gitna ng mga kahirapan at pagtitiis sa buhay. Katulad ngayon, panahon natin. Yan ang ating pag-aaralan, mga kapatid. Kaya yung suffering, tandaan natin, yan ang ating pinagdadaanan ngayon. Ito po yung number 1. So, sa part 2, sa part 1, gusto ko pong i-review sa inyo, mga kapatid, na when you are suffering, rejoice. Kung natatandaan nyo po yan, kapag tayo dumaraan sa mga paghihirap, pagtitiis sa buhay, magalak. Imbis na magtaka, mabigla, magalak. And then number 2, sa part 1, when we are suffering, obey. Kapag tayo dumaranas ng mga kahirapan sa buhay, sumunod pa rin po tayo, mga kapatid. Sumunod pa rin po tayo. Yan po ang command ng ating Panginoon. So number 3 na po tayo sa part 2 ng ating tinatalakay na suffering. Number 3, kapag tayo dumaranas ng mga pagtitiis sa buhay, huwag tayo mahiya. Yung suffering mo, huwag mong ikahiya yun, mga kapatid. Kundi, gamitin mo itong paraan para po maparangalan mo ang Diyos. Para maparangalan ng Diyos. Tingnan niyo po ang verse na ating babasahin. Ngunit huwag ikahiya. Huwag ikahiya ni inuman kung siya'y maparusahan dahil sa pagiging Kristiyano. Marami pong ganyan. Lalo na sa Saudi Arabia, sa mga komunistang bansa, na talagang halos ibilanggo sila, ikulong, hagupitin, patayin, sunugin ng buhay. Mga kapatid, nangyayari sa iba't ibang bansa na talagang ang mga Kristiyano ron ay nagsasuffer. Dito sa atin, malaya. Wala ditong hahadlang sa'yo. May marinig ka lang mga iba't ibang mga masasakit na salita. Pero, yun naman po ay hindi na dapat intindihin. Mas matindi yung pinagdadaanan ng ating mga kapatid na nagmimisyon sa iba't ibang bansa na dumadaan talaga sa mga matitinding suffering. Totoo yan, mga kapatid. Marami po ngayon mga Kristiyano, mga pastor, mga misyonary nakakulong ngayon, nakabilanggo dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Kaya huwag ikahihiya. Paparusahan ka man dahil sa pagiging Kristiyano mo, mga kapatid. Huwag ikahiya na ikaw ay na kay Kristo. Huwag ikahiya na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Huwag mong ikahiya ang pagiging Kristiyano mo, mga kapatid. Sa panahon ng mga alagad, tandaan ninyo, hindi nila ikinahiya yun. Pinaglaban pa rin nila
ang kanilang pagiging Kristiyano. Sabi ni Pedro, kung gusto nila kayong hiyain, kasi may mga taong ganyan eh. Hihiyain ka talaga eh. Huwag ninyong ikahihiya ang pagiging Kristiyano. Huwag kayong yuyuko. Pag ipinapahiya kayo bilang Kristiyano, huwag kayong yuyuko sa kahihiyan. Kaya sa panahong ipinapahiya kayo, sa panahong you are suffering, gamitin nyo itong opportunity, mga kapatid, para bigyang papuri, para bigyang karangalan ng Diyos. Bakit? Because your life exists for the glory of God. Yung buhay mo, diyan nagpapatuloy ang karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Your life exists for the glory of God. Ba't ka mahihiya? Sa'yo nagpapatuloy ang kaluwalhatian ng Panginoon, mga kapatid. Para maipakita natin sa mundo na wala ng ibang worthy to our praise, to our trust, to our hope, to our joy. Na wala na tayong pwedeng papurihan, pagkatiwalaan, at asahan, at ikagalak, mga kapatid. Wala na tayong dapat asahan other than God, maliban sa Diyos. Kaya alam nyo na ang paghatol ng Diyos sa atin ngayon ay through our suffering. Makinig kayo. Yung hatol ng Diyos sa atin bilang Kristiyano through our suffering, mga kapatid. Our suffering, pero hindi ito parusa sa atin ng Diyos. Yung suffering, hindi po parusa yan. Inako na ni Jesus ang parusang dapat tayo ang tumanggap on the cross of Calvary. Inako niya na yung parusa nating mga Kristiyano eh. Yung suffering na ito yung hatol sa atin, mga kapatid. Para tanggalin at patayin ng suffering na pinagdadaanan natin yung natitira pang kasalanan sa ating puso. Dito na tayo nagsasuffer para hindi na tayo mag-suffer sa kabila. Ayaw mo ng suffering dito? Doon ka magsasuffer sa kabila. Ano gusto mo? Mag-suffer ka dito o mag-suffer ka sa kabila? Kaya nga yung suffering natin, mga kapatid, mapait yan. Mapait. Masakit, mahapdi. The pain of our suffering is a purifying pain. Yung kirot na pinagdadaanan natin dahil sa pagtitiis at kahirapan ay paglilinis sa mga pain na ating pagdadaanan sa kabila. For our good, yung suffering natin. For our good. Mga kapatid, so bakit mo ikakahiya ang nangyayari sa iyo ngayon? Bakit hindi mo samantalahin to give witness na God is perfectly God? Pakita mo sa suffering mo. Huwag mo ikakahiya kung ikaw man ay Kristiyano, dumadaan ka sa hirap ng buhay, minsan walang-wala ka, kung makakarinig ka ng mga salita dyan na bakit ganong Kristiyano tayo, pero bakit ganyan ang buhay natin? Hindi nila naiintindihan yon. Bakit kung kailang Kristiyano, nawalan ka ng pamilya, nawalan ka ng mahal sa buhay, magtataka mundo, bakit Kristiyano tayo, dumaranas tayo ng ganyan? Huwag mong patulan yon, mga kapatid. Ang mahalaga, naiintindihan mo kung bakit mo pinagdadaanan ng lahat ng yan. Nauunawaan mo siya na hindi nauunawaan ng mundo, mga kapatid. Kaya nga, sa panahong terrible na, masama na ang nangyayari sa buhay natin, mga kapatid, na yung suffering na pinagdadaan natin, ito yung ginagamit na hatol ng Diyos. Hatol ng Diyos sa atin dito sa mundong ito. Dahil sa mga nagagawa nating kasalanan, pinagbabayaran na po natin dito yon sa mundo. Sa mga nararanasan nating suffering, yung mga sakit, karamdaman, anyet na tayo po yung mga Kristiyano, merong nababaon tayo sa utang, minsan nawawalan tayo ng trabaho, minsan ay
bumabagsak ang negosyo, ang daming mga negatives na kung titignan natin ay para bang hindi pangkaraniwan eh. Katulad ng sabi ng Bible, huwag tayong magtaka. Pinauuna na ni Pedro na yung pinagdadaan natin ay hindi pangkaraniwan. Mga kapatid, huwag mo ipagtaka yun. Kung hindi man pangkaraniwan yung pinagdaanan mo, na para bang napakabigat naman yata yan, parang hindi na yung pagsubok ng Diyos ha. Hindi po. Tayo po ay nakakaalam na kung bakit natin pinagdadaanan ito dahil hindi naman talaga ito ang tunay na buhay. Kung tayo maminagawang kasalanan, suffering ang pinagdadaanan natin, okay lang po yun. Kesa doon tayo mag-suffer habang buhay, habang walang hanggan. Kaya nga sabi ng 1 Peter 4:17, dumating na ang panahon ng paghuhukom. Ito'y nagsisimula sa mga hinirang ng Diyos. Alam niyo yung dumating na ang panahon ng paghuhukom? Yung paghuhukom dito, paghatol. At ito'y nagsisimula sa mga hinirang ng Diyos. Yung suffering, yun ang binabanggit dito eh. Nagsisimula na sa atin yung paghatol. Dahil sa mga nagawa nating kalikuan, kasalanan, hinahatulan na tayo through suffering, mga kapatid. Para sa atin ang suffering, the household of God. Ito'y nagsisimula sa hinirang ng Diyos. Isipin nyo, sa sambahayan ng Panginoon, the household of God, the righteous people. Nagsisimula sa mga righteous eh. Yung hatol, yung suffering. Oh, but darating ang time, our sufferings will be over. Matatapos din po yan, mga kapatid. Kaya nga, kung sa atin ito magsisimula, eto po question, ano ang magiging wakas nito sa mga hindi sumusunod sa mabuting balita ng Diyos? Sa atin nga, hirap tayo dyan eh. Paano hindi sumusunod? Sabi dito, those who do not obey God, sa mga hindi sumusunod, kung sino man di sumusunod sa kalooban ng Diyos, the ungodly and the sinners, ila po yun, mga kapatid. Kaya yung mga sufferings nila ngayon, na pinagdadaanan, yung mga unbelievers, mga ungodly people, mga sinners, yung mga sufferings, kung meron man silang sufferings na pinagdadaanan ngayon, ito po'y katiting lang sa sufferings na mararanasan nila in the time of Judgment Day. Kapag dumarating na yung kahirapan, kawalan, nagnanakaw na po, nang-hold up, nagbebenta ng drugs. But iba na po ang ginagawa. Kumakapit na po sila sa patalim. Pero tayo, tinuruan tayo ng Panginoon na kapag may suffering tayo, do good things. Gumawa pa rin po tayo ng mabuti. Huwag tayong hihinto sa paggawa ng mabuti, kundi patuloy nating ipagkatiwala sa Diyos ang buhay hanggang sa huling hininga natin. Ito sabi ni Pedro, kaya't pati ang mga nagbabata ng hirap, yung nagbabata, yung dumaranas ng hirap, ayon sa kalooban ng Diyos, ay dapat magtiwala sa may kapal na laging tapat sa kanyang pangako. Para sa atin, mga kapatid, tignan ninyo ha, nilinabi ng Bible, kahit na masama yung ibang tao sa iyo, kahit masama yung nasa paligid mo, kahit may mga masama sa mga kasamahan mo, huwag kang huminto sa paggawa ng mabuti. Kaya nga, ang mga nagdurusa, mga nagbabata ng hirap ayon sa kalooban ng Diyos, sabi dito ay dapat magtiwala sa lumikha. Magtiwala sa Diyos. Yung mga nagbabata ng hirap, magtiwala ka sa Diyos. Patuloy mong ipagkatiwala sa Diyos ang buhay. And trust your God. Mga kapatid,
Entrust your soul to Him. Patuloy pagkatiwala, hindi lang ang buhay mo. Pagkatiwala mo, pamilya mo sa Panginoon, bahay mo, tahanan mo, trabaho mo, pag-aaral mo, negosyo mo, kaluluwa mo, ministry mo, entrust your soul to Him. Release control of your life to the hands of God. Huwag mong hawakan ang sarili mo. Bitawan mo yan. Ipagkaloob mo sa Diyos, sa kamay ng Diyos ang buhay mo. Ang ministry mo, ang pamilya mo, ang tahanan mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, lahat katiwala mo sa Diyos. Bakit, mga kapatid, na dapat nating ipagkatiwala? Hindi mo kayang hawakan ang buhay mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Hindi mo kayang proteksyonan ang buhay mo. Hindi mo kayang i-handle ang anumang nangyayari sa iyo. Hindi mo kaya. Mga kapatid, bakit sa Diyos mo ipagkakatiwala ang buhay? Tingnan niyo kung bakit sa Diyos. Kasi pagkatiwala daw natin sa lumikha sa atin ang ating buhay. Bakit natin ipagkakatiwala? Because there are 3 reasons. May 3 dahilan kung bakit kailangan ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay. Ito po. Number 1, God is your creator. God is your creator. Ang Diyos ang lumikha sa iyo, ang manlilikha mo. Siya ang nagbigay ng buhay mo. Physically, spiritually, siya nagbigay niyan. He created you out of nothing. Kahit di mo gusto, nilikha ka ng Diyos. He raised you from the dead. Inahong ka ng Panginoon mula sa kamatayan, sa tiyak na kaparusahan. Because He is the author. He is the designer of your life. And He is the master planner of your life. Mga kapatid, kung bakit kailangan ipagkatiwala mo sa Panginoon yan, kasama yung suffering mo na yan. Yung suffering na pinagdadaanan natin, kasama yan sa script ng buhay mo. Kasama sa istorya mo yung suffering. Kasama sa kasaysayan mo yan. Nang likhain ka sa mundong ito at nang tawagin ka ng Panginoon. Kasama po yun, mga kapatid. Kasama yan sa blueprint natin, sa design ng Diyos sa atin. Kaya, trust Him. Magtiwala ka sa Kanya. Number 2, God is sovereign. Ang Diyos is so powerful. Makapangyarihan siya, sovereign. Mga kapatid, listen. Yung pinagdadaanan nating hirap, pagtitiis, ay ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat yan ang nakatakda ayon sa Kanyang kapangyarihan. Kaya, His sovereign will or decree ang nasusunod, Diyos, at ang hahawak sa bawat bahagi ng buhay mo, Diyos. Maaring ginusto ni Satanas ang nangyayari sa iyo. Na suffering mo? Maaring ginusto ni Satanas ang nangyayaring suffering mo. But, Satan is not sovereign. Maaring ginusto ng asawa mo ang nangyayari sa iyo. But, your spouse is not sovereign. Maaaring kagustuhan ng kaaway mo ang nangyayari sa iyo, but your enemy is not sovereign. Mga kapatid, kaya God alone is, trust Him. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Number 3, God is faithful. Ang Diyos tapat. Handaan ninyo. Because He is sovereign and faithful creator. Siya ang makapangyarihan sa lahat.
at tapat siya bilang manlilikha. Ang ipinangako niya bilang tapat na creator, ang ipinangako niya, tinutupad niya. Ang sinimulan niya, tinatapos niya. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Yan niya mga kapatid Yung sinimulan niya, tatapusin niya. Hindi ikaw tatapos. Kasi siya nagsimula sa buhay mo Hindi ka pwede magsimula sa sarili mo. Walang taong nagsimula sa Diyos. Hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng participation para sa kaligtasan. Wala. Ang kaligtasan gawa ng Diyos. Hindi mo pwedeng tanggapin ng Diyos. Ikaw ang tatanggapin ng Diyos. Pag tinanggap mo ang Diyos, ibig sabihin, tinanggap mo siya, kaya ka naligtas. Mali po yun. Ano sabi ng John 15:16? Hindi kayo ang tumanggap sa akin, ako tumanggap sa inyo. Hindi kayo pumili sa akin, ako pumili sa inyo, sabi ni Jesus. Paano mong pipiliin ng Diyos? Walang taong pumili sa Diyos at walang taong tumanggap sa Diyos. Hindi mo pwedeng tanggapin ng Diyos. Hindi pwedeng sumunod sa iyo, Panginoon. Hindi pwedeng maghintay ang Diyos sa iyo. Hindi. Nakadekree na kapag sinimulan ka ng Diyos, yun ang unang yugto ng buhay mo para sa Kanya. Kaya nga mga kapatid, ang pagiging anak natin hindi gawa ng tao. Pag tinanggap mo si Kristo, bibigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Tinanggap ka ni Kristo, kaya ka naging anak ng Diyos. Ang pagiging anak ng Diyos natin, sabi ng John chapter 1 verse 13, ay hindi kagagawa ng tao. Ang pagiging anak natin ay gawa ng Diyos, hindi gawa mo. Hindi porke tinanggap mo si Kristo, naging anak ka. Hindi mo gawa ang pagiging anak. Hindi nga siya tinanggap sa Israel. Bakit? Talagang hindi naman pwedeng tanggapin ng Israel ang Diyos. Ang Diyos ang tatanggap sa Israel. Kaya nga siya hindi tinanggap sa Israel, hindi nakadekree yun Hindi nakatakda na tanggapin siya. Kasi hindi binibigyan ng Diyos ng pahintulot ang tao na tumanggap ka sa Diyos. Kapatid, ikaw ang nakatanggap sa Diyos. Hindi ang Diyos ang tinanggap mo. Ikaw ang nakatanggap mula sa Diyos. Kaya nga, tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos. Hindi ikaw ang nagsimula, Lord, tinatanggap na kita. Ikaw ang nagsimula doon. Diyos ang nagsisimula sa tao, hindi tao nagsisimula sa Diyos. Dahil pagdating mo pa lang sa mundong ito, pagdating mo pa lang, pagkapanganak mo pa lang, palayo ka na sa Diyos. Pagdating mo pa lang sa mundong ito, patay ka na Pagdating mo pa lang sa mundo, pagkapanganak mo pa lang, spiritually dead. Patay ka na. Paano tatanggapin ng isang patay si Kristo? Kailangan mo nang buhayin ka ng Panginoon. Ano ibibigay sa iyo? Holy Spirit. Pag nagsimula ang Diyos sa iyo, bibigyan ka niya ng Holy Spirit. Doon na magsisimula ang buhay mo kay Lord. Mga kapatid. Kaya, hindi tayo binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng participation na maging anak niya. Hindi tayo binibigyan ng Panginoon pagkakataon ng participation na maligtas. Hindi po. Mga kapatid, siya ang may gawa ng lahat ng bagay. Ang participation ay nasa Kanya. Kahit magsikap pa tayo, hindi tayo maliligtas. Wala sa pagsisikap ng tao at sa paggawa ng mabuti ng isang tao ang kanyang kaligtasan. Ang kaligtasan ng tao ay nasa pagtanggap ng Diyos sa tao. At ang tinatanggap lang ng Diyos ay yung mga taong pinili niya. Dapat maunawaan po natin yan, mga kapatid. So, ang daming beses na sumira sa pangako ang taong
mga inaasahan natin. Pero ang Diyos kahit kailan hindi sumira sa pangako niya sa iyo. Lahat tinupad niya. Lahat tinupad niya. May mga taong sumira sa mga pangako sa iyo, pero ang Diyos kailanman hindi sumira sa iyo sa kanya mga pangako. But somehow, you still doubting God. Madalas, tayo po ay nag-aalilangan sa Diyos, His goodness, sa kanyang kabutihan, His promises, sa kanyang mga pangako, His power, sa kanyang kapangyarihan, at His faithfulness, sa kanyang katapatan. Saan o kanino mo ipagkakatiwala ang buhay mo, kapatid? Sa pera mo? Sa ari-arian mo? Sa kayamanan mo? Saan mo ipagkakatiwala ang buhay mo? Sa karir mo? Sa religion mo? Sa pagiging good boy, good girl mo? Sa good family image mo na meron ka? Kanino may pagkakatiwala buhay mo? Sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo, sa magulang mo, sa church, sa pastor, sa leaders mo, o sa sarili mo? Sino ba? Alin ba sa mga tao na yan ang nagbigay ng buhay mo para doon mo ipagkatiwala? Ang Diyos ang gumagabay sa bawat minuto ng buhay mo at tapat na tumutupad sa lahat ng pangako niya sa iyo. Walang iba maliban sa Diyos. Kaya kahit patuloy ang suffering natin, walang atrasan. Kapatuloy ang pinagdadaanan nating lockdown or quarantine, patuloy tayo, walang aayaw, walang aatras, walang susuko, walang liliko sa kaliwa, walang liliko sa kanan. Magpatuloy tayo hanggang katapusan. Mga kapatid, hindi ko sinasabing magpatuloy ka. Ang sinasabi ko, magpatuloy tayo. Sama-sama tayong magpatuloy. Kaya mga kapatid na nakikinig sa akin, sino ka man na nakikinig sa akin, yung suffering na pagdadaanan mo o pinagdadaanan mo ngayon, yan ay bahagi ng pagkatawag ng Diyos sa iyo. Hindi imposibleng nasa iyo yan, sapagkat yung suffering mo, diyan kahuhubugin ng Diyos. Diyan makikita ng Diyos ang katapatan mo sa pinagdadaanan mo ngayon. Kung tapat ka pa rin, halimbawa, ngayong may mga pinagdadaanan tayong kahirapan, ikaw ba'y tapat pa rin sa Diyos? Yung para sa Diyos ba'y para sa Diyos pa rin? Ngayon mo mapatutunayan na yung hirap na pinagdadaanan natin ngayon, malalaman ng Diyos kung nasa iyo pa rin ang katapatan mo sa Kanya. Sana kapatid, maunawaan mo kung bakit natin pinagdadaanan ang iba't ibang suffering sa buhay. Okay? Sana naunawaan natin ng lahat yung part 1 at part 2. Pagpalain kayo ng Panginoon at magandang araw sa inyong lahat.